Maraming nagtatanong ng update dun sa nabahang Ford Everest na nabili ng isang client ko na dapat magpapa-program lang ng nawawalang susi. So ano daw ba nangyari? Naisoli daw ba yung Ford Everest? Tapos may mga nagtatanong din kung bakit daw ba hindi ko pinrogram yung susi? Bakit daw ba pinakailaman ko pa na in-inspect ko pa na nabaha yung sasakyan, bakit daw ganito, ganun. Lahat yan mga bossing sasagutin natin ngayon para syempre alam nyo rin po bakit po dumating sa punto na chinek ko muna yung sasakyan bago ko siya i-program. Tapos ganun din pala, hindi ko rin pala ipoprogram yung kanilang sasakyan, yung kanilang susi. Okay, so unahin ko nang sagutin mga boss. Alam ko gusto nyo malaman kung naisoli pa yung sasakyan kasi nga syempre marami siguro sa inyo, hindi lang sila boss ang nakabili ng palpak na sasakyan. So baka gusto nyo malaman kung ano yung naging proseso, paano nila kung naisoli man at paano yung ginawa nila. Okay, so ganito mga bossing ha. Ang unang sasagutin ko mga boss, bakit po pinakailaman ko pa yung in-inspect ko pa, hinanapan ko pa na kung nabaha ba or nabangga ba yung sasakyan. Unang-unang mga boss, ito related na kasi sagot niyan kung bakit ko hindi pinrogram. Okay, unang-unang mga boss, syempre nga nung time na chinek ko yung sasakyan nila, part na pagpo-program ng isa sasakyan, kahit sino mga programmer dyan mga bossing, pag magpo-program po kasi kami, pag nakita namin na maraming error ko, di ba pagbukas ko yung ignition switch, naglabasan po sa gauge yung mga error codes ng sasakyan. Okay, so syempre pagdating pa lang doon mga bossing, medyo mapapaisip ka na ang dami niyang error code, ang dami niyang problema. Ngayon technician ka, magpo-program ka, kahit na sabihin mong susi lang yung ipoprogram mo, dadagdagan mo lang siya ng susi, sa immobilizer lang yon, medyo mag-hesitate ka. Why? Okay, why? Kasi syempre mga bossing, ikaw yung last touch. Okay, halimbawa mga boss, may lumalabas na error code dyan, tapos tinuloy ko yung pagpo-program. Alam nyo ba mga bossing na kapag nagpo-program ka, ina-access ng programmer mo yung mismong immobilizer module. Okay, so syempre kasama sa under ng immobilizer module, syempre under din siya ng computer box, ng overall ng sasakyan, di ba? Kaya kapag hindi binigyan ng access ng immobilizer mo yung susi, hindi mo mapaandar yung makina di ba? So kabit-kabit yan mga boss. So kahit na sabihin mo sa immobilizer lang yung ating gagawin, kapag may nakita kang error dyan mga boss, paano kung tinuloy ko yung paggawa tapos nasira? Bumigay yung mga module, bumigay yung mga sensor, ayaw na niyang mag-start. Pwede kasi mangyari yun mga boss kasi nga na-flood po yung sasakyan. Okay, so dun din sa case nila bossing, nakita niya naman mga boss, kasi in-inspect ko rin po yung nakita niyo error na lumalabas na pre-collision assist. Marami na po akong naayos na ganyan. Okay? Normally, lumalabas yan kapag nag-malfunction yung sensor sa harap or nabangga. Okay? Tapos, o kaya na-misalign yung bracket, na-misalign yung mismong sensor, lumalabas po yan. Kaya ang ginagawa dyan, nire-reprogram, kinakalibrate. Okay, kinakalibrate. So, nakakapag-calibrate na rin po ako yan. And actually, nung time na yon, sabi ko sa kanila, before ko pa malaman na nabaha, sabi ko sa kanila, pwede po natin i-schedule yan, aayusin ko. Okay? Pero hindi ko pa alam na nabaha nung time na yon, nung sinabi ko sa kanila. Ngayon, nung nakikita ko na ang dami ng lumalabas na error, medyo nag-alangan na rin talaga ako that time mga boss. Kasi nga, pwede kasing kapag nagpo-program ako, may bumigay pang ibang module. So ako yung gumagawa that time, ako yung malalas touch. Ayokong ako yung masisi. Ayokong, sa dami-dami ng pinrogram ko mga boss, hindi na mabilang ng kamay kung ilan na nagpa-program sa akin ng susi. Wala pang bumalik sa akin, sir, nasira po yung pinrogram nyo. Sir, ayaw na mag-start ng sasakyan ko. Baka po dahil sa program nyo. Wala pang bumabalik ni isa. Lahat po ayos, okay? Kasi nga, alam ko yung ginagawa ko. Ngayon, dun sa case nung Everest na yon, kung nakita ko na may mga errors na yon mga bossing at nag-proceed ako, ang taas po ng risk na baka may masira. Okay, baka may masira. Hindi ko naman sinasabing may masisira, pero baka posible na po kasi dahil nga po flooded yung car. Ngayon, another reason kung bakit po hindi ko pinrogram yung sasakyan nila bossing, kasi nga po,
Ang concern ko po nun, mga boss, baka po pwede pa nilang maibalik yung sasakyan. Kasi sila boss, syempre nga, nung nabili yung sasakyan, ang dami ng ginastos, nagbibili na ng accessories dun sa car, pina-undercoat pa nila, di ba, pinapinturahan pa nila yung ilalim, tapos, dahil nga, isa lang yung susi na binigay sa kanila, magpapaprogram pa sila ngayon. Magpapaprogram pa sila, so magagastosan na naman sila. Ngayon, nung nakita ko nga po na flooded, sabi ko, sir, kesa naman bumili pa po kayo, out of, ano na lang yun sir, ha, concern, mga bossing, out of, concern na lang po ako sa kanila. Kesa po, pag pinrogram ko yan, gagastos pa kayo. Okay? Tapos, isusoli nyo rin pala yung sasakyan, masusoli nyo rin pala. Siyempre, lahat ng ginastos nyo doon sa sasakyan, yung pintura, di nyo naman matatanggal. Yung mga pinagbibiling accessories, yes, pwede nyo makuha. Makukuha nyo yun. Eh, yung programming, hindi nyo na makukuha yung programming. Kasi pag kinakat na yung susi, ano na yun eh, yung mismo, di ba sa susian, pag nagpa-duplicate ka, hindi mo naman pwedeng gamitin yung susi na yun sa ibang pinto. Yung susi ay yung mismong physical key. Ganun po yun. Okay, so kaya ko sinabi sa kanila na try nyo po muna kung sakaling maibabalik pa. Pag hindi na talaga, tsaka na lang po kayo bumalik sa akin para magpa-program. Yun po yun. Okay? Halata po sa itsura nila na hindi nila alam na flooded yung car. Nung tinanong ko rin po sila mga bossing kung magkano po nila nabili yung sasakyan, marami po kasi nagko-comment. Baka naman mura nilang nabili, kaya kahit flooded baka mura naman nilang nabili kaya tinanggap nila. Nung tinanong ko yung presyo mga boss, yun po yung normal na presyuhan talaga nung Everest na ganun, na 2016 model na ganun. Ganun po talaga ang presyo. So presyong market price din po nila yon nakuha. Hindi po siya presyong flooded na nakuha nila. Hindi po. May mga nagko-comment din po na mukha naman daw maayos yung sasakyan kasi sa pintura, mukha naman daw maganda pa. Actually, madali na lang pong magpaganda ng sasakyan mga boss. Alam po ng lahat ng mga nagpintor yan. Alam po ng mga lahat ng nagdi-detailing yan. Kahit po nabaha, kahit po nabangga ang isang sasakyan, magaling na po ang mga Pinoy sa pagpapaganda, sa pag-i-interior detailing, sa pagpipintura. Magagaling po. Yung iba nga po kilala naming mga pintor, parang brand new. Tumira, pag hindi mo mahalata na repaint. May magagaling po tayong mga pintor mga boss, kaya wag po kayo magpapalinlang sa ganda ng pintura. Ngayon, yung tanong ng karamihan, na isoli po ba nung buyer yung Everest? Actually mga boss, hindi ko alam kung naisoli nila. Pero the last time I talked with them, sabi nila, parang nag-uusap daw yung seller tsaka sila, o yung mister, kasi yung babae ang kausap ko yung misis. Tapos parang may pina-additional daw yung seller. Hindi ko maintindihan kung ano yung pina-additional ng seller. Tapos na program naman na daw, nawala na daw yung pre-collision not available tsaka yung ibang errors. Ang hindi lang daw niya alam kung libre na rin pati pagpo-program ng susi. So hindi na sila babalik sa akin para mag-program ng susi. Okay, akala ko babalikan pa nila ako para sa akin sila magpa-program, pero mukhang nakipag-negotiate na sila dun sa seller. So sa pagsasalita ni ma'am, so mukhang hindi po talaga naisoli yung Everest. And ang tanong ko doon, hindi ko maintindihan kasi gusto ko sana tanongin si ma'am, kaso parang umiiwas na rin po silang pag-usapan yung issue. May pina-additional si seller, so parang ang nangyari, may pabayaran pa kaya sila? Yun yung tanong ko rin. Yun din yung tanong ko eh. Kumbaga, hindi na nila nasoli yung car, tapos may pina-additional si seller. Hindi ko alam kung may pina-additional na ibibigay sa kanila, may additional na repair or additional na baka bibigyan sila ng warranty, bibigyan sila ng freebie. Hindi ko alam kung ano yung papa-additional. Basta yun lang yung naiintindihan ko, may pinapa-additional si seller. Yun lang ang naiintindihan ko. Hindi ko alam kung pina-additional silang magbabayad sila or whatever. Okay? So, sad to say, sad to hear mga boss, mukhang hindi niya nasoli yung car. And ganun po talaga mga bossing. Sa mga nagtatanong kung pwede po bang masoli yung mga ganun, hindi po ako yung tamang tao para tanongin nyo sa ganyan. The best na tanongin nyo dyan, unang-una syempre magre-report po kayo sa DTI, magre-report po kayo sa police, NBI much better, para malaman nyo kung ano yung mga steps na pwedeng gawin. Kasi hindi naman po ako, unang-una hindi naman po ako authority, hindi po ako police. Pangalawa, hindi po ako taga DTI. Pangatlo, hindi po ako lawyer. Okay, so wala po akong alam sa batas natin pagdating sa ganyang bagay. So pinakamaganda po para malaman niyo kung pwede niyo bang isoli yung mga ganyang klase ng nabili niyo sa sasakyan, nalaman niyo bangga, nalaman niyo baha, nalaman niyo tinamper yung odo, much better po. Pupunta po tayo sa mga government offices na may kinalaman po sa mga businesses, sa mga ganyan po. Okay, Sir Rafi, pwede kung medyo may time pa si Sir Rafi na ma-entertain kayo, subukan nyo rin po mga boss. Pero ako lang po, kaya ako po ito sinishare sa inyo kasi nga mga bossing, hanggat maaari
gusto ko po sana maiwasan na yung mga kagaya ni boss na nakabili ng ganun na hindi niya alam. Syempre, hindi po natin pinupulot ang pera. Ang pera po na yan pinaghirapan natin. Dugot pawis po natin ang pinagdaanan yan para lang po makabili tayo ng sasakyan. Tapos masakit malaman na yung binili po nating sasakyan binaha pala. Okay? So, ingat po. Pag bibili po kayo mga bossing, magsama po kayo ng pinakamapagkakatiwalaan po ninyong mekaniko.